Hello everyone! Kasama ko po ang isang transgender na San Antonio. This is Jervin Vicuña. Jervin, magpakilala ka nga. Hello everyone, so I am Mark Jervin Vicuña Sablayan, and I also graduated at San Antonio National High School, and I am the current SK Kagawad of San Antonio Village. So, and also I am the current Mixed National University of NU Manila. Hello guys. Pangunang tanong, ilang taon mo nalaman kung ano yung kasarian mo at paano ka nag-overcome ito? Alright, thank you. So, since I was a child, I am aware na babae ako. Then, alam ko sa sarili kong babae ako kasi tatlo kaming lalaking magkakapatid. And hindi ako naiinggit sa kanilang mga laruan. And also, hindi ko hilig ang basketball and yung makipaglaro sa mga kapwa lalaki sa labas. Mas gusto ko nag-i-stay ako sa bahay. Pangatlo ang tanong, against ba yung mga magulang mo nung mag-come out ka na trans or gay ka? Alright, so actually, I do not have a come-out story. But, we all know na yung mga Filipino is merong culture trait or toxic culture trait na kapag bakla ka or trans ka, dapat achiever ka. So, growing up, is ayun yung ginol ko na dapat achiever ako, dapat top student ako, and dapat hindi ako mag-uwi ng kahihiyan sa bahay namin. Pangatlong tanong, may naranasan ka bang diskriminasyon o karasan sa pagiging transgender mo? Actually, that's why I'm this kind of beautiful girl, charot. Kasi I've experienced a discrimination and also bullying nung high school. And ayun yung naging stepping stone ko or ayun yung naging inspiration ko para mag-take ng hormones and also para mas mag-improve as a person. Pang-apat na tanong, may pinagsisisihan ka ba or may gusto ka mang ipalit sa sarili mo na yun nga yung gusto mo? Alright, so wala naman akong pinagsisisihan bilang transgender kasi we all know na lahat ng katangian is nasa atin. Katangian ng lalaki at katangian ng babae. And I think that's our advantages kasi flexible tayo sa lahat ng bagay. Pang-limang tanong, ano ang ibibigay mong advice sa mga katulad mo? Alright, so ang mabibigay ko lang na advice sa inyo when it comes to coming out, walang specific time or walang deadline ang pag-coming out or pag-come out sa ating mga kakilala or pamilya. We just have to think about it and also don't rush things. So, kilalanin mo yung sarili mo, mag-explore ka, lumabas ka sa comfort zone mo. And upang mas makilala mo kung ano nga ba yung kakayahan na meron ka and kung para saan ka or saan ka mag-excel as a person in this world. Thank you, guys. Guys, muli, this is Jervin Vicuña. And thank you for listening to their story. Alright, thank you guys. Good day po. Good day guys. Andito ako ngayon at kasama ko ang isang transgender ng palanan si Ate Jel. Ate Jel, magpakilala ka po. Hi, I'm Angela De La Cruz, but you can call me Angel. I'm 24 years old. I live in 1818 Diesel, Palanan, Makati City. Ilang taon mo po nalaman yung kasarian mo? Kumbaga po, paano mo po na-recover ito? Na-recover ko to nung grade 3. Grade 3 po ako kasi mahilig po ako sa mga Barbie doll. Then mahilig po ako sa mga paglarong pambabae. Then yung mga katawan ko nang lalambot-lambot. Yan lang. May naranasan ka po bang diskriminasyon o kaharasan sa pagiging transgender mo? Marami akong karanasan, gaya ng bullying, disrespect, at marami pang iba. Gusto ko mang sabihin sa inyo, pero akin na lang yun. Paano mo po hinahandle ang mga negative stereotypes at diskriminasyon laban sa mga transgender na tulad mo? Para sa akin, hinahandle ko siya the way na hindi ko sila pinapansin kahit masakit na. Dahil hindi nila tanggap ang isang LGBTQ na isang tulad ko. Dahil hindi naman nila naranasan ang naranasan ko at hindi naman nila alam ang buong kwento ng pagkatao ko. Ano po ang mabibigay mong advice sa mga katulad mong transgender? Ipagpatuloy ang nilalaman ng ating puso kung ano at sino talaga tayo. Against po ba yung mga magulang mo nung nag-came out ka na trans or gay ka? Noong una, hindi pa nila tanggap. Pero nung tumagal-tagal, nagiging tanggap nila yung pagkatao ko, lalong-lalo yung pagka-LGBTQ ko.
Ano po ang mga bagay na dapat malaman ng ibang tao tungkol sa pagiging transgender upang maunawaan at respetuhin ang iyong sexualidad? Bilang isang transgender, di lahat ng nakikita ng mga tao at sa social media ay masama at nakagbiado sa lipunan. Dahil bilang transgender, kaya kong ipagmalaki na ang aking sarili ay pwede ding ipagmalaki dahil hindi lang ako basta transgender. Isa din akong tulad ng tao na dapat irespeto.